Good morning. Ang mabilis na pagpapalambot sa banana leaves or fresh or frozen, yung ilalagay nyo na siya sa kulong tubig para hindi siya magpunit-punit kung gagawa kayo ng mga kakanin kagaya ng puto, biko, kamoting kahoy. Kung sariwa kasi lalo na kung sariwa, mas masustansya. Ngayon, uunahin nyo yung pagpapalambot ng banana leaves. Huwag nyo overcook para green pa rin to, frozen to. Mas masustansya ang fresh. Kaya gagawa kayo sumangantala. Ito naman, pandan, 3 piraso. Ang kailangan dito, yung katas lang, aalisin nyo to pag gagawa kayo ng puto. Yan. Aalisin yung pwede nyo pa rin magamit tong kulong tubig pag nag-steam kayo ng kung gagawa po ito. Mahalaga meron kayong listahan. Yan. Kasi exact measurement to sa paggawa ng putong masarap. At masustansya kasi itong pandan nagbibigay ng panlasa at nakakabango ng pagdumi nyo. At nahugasan ang mga kung ano man mikrobyo nasa tiyan nyo. Ganon din ang dahon, lalo na compress. Ito magsisilbing lalagayanan lang dahil konti na lang natira ditong nutrition or sustansya. Kailangan nyo ng measuring cup, paglalagay ng harina. Lagi ko siyang binabalot ng plastic at may clip para hindi pasukan ng amag o anayin. Ito naman hahalo iyan ng tinidor, gamit tinidor, yung asukal para mabilis siyang malusaw. Ito naman, gatas, lalagyan nyo yan ng fresh milk or pwede rin tubig, pwede rin na gatas ng kalabaw, mga 2 cup. 2 cup niyan, lalagyan nyo ng 3 baking powder, hindi baking soda, baking powder. At may measuring measuring na gamit. Tapos gagamitin nyo ng plastic pang para sakto. Yan, plastic yan. Ganun. Tapos pag nalagyan nyo na yan, kinakuluan nyo mga 3 minutes sa microwave tong gatas. Pag nilagyan nyo ng 3 tablespoon ng baking powder, gamitin yung tinidor paghalo, magkakaroon ng bubble formation. Pag nagkaroon ng bubble formation, pwede nyo nang lagyan ng 1/2 teaspoon ng buko pandan. Ngayon, pag-halo-haluin nyo na lahat yung ingredients, including 2 itlog, babatihin yung itlog. Tapos, haluin yung mabuti bago nyo ilagay sa itong dahon ng saging na to. Pupunasan pa yan isa-isa. Pagkapunas ng malinis na towel, pupunasan nyo ng coconut oil o kaya melted butter. Kaya importante pag gagawa kayo ng latik, tinatabi nyo yung coconut oil, palalamigin nyo muna, ilalagay nyo sa malinis na ito yung lalagyan. Pwede sa container, kahit anong malinis, plastic o bote na may takip. Tumatagal siya ng taon. Tapos pupunasan nyo yan, yung panglagay, saka pangsapin. Pangsapin, saka pang ibabaw bago nyo steam. Ngayon, let's say, ito na yung may steamer kayo. Yung takip ng steamer, lagi nyo pupunasan ng dry na towel para hindi tutulo doon sa puto. Kung gagamit naman kayo ng lanera, lalagyan nyo ng aluminum foil para hindi siya matuluan matuluan siya ng tubig. Kasi pag may steamer, pupunta dyan yung matutuluan yung puto. Kaya minsan mamasama sa puto,
Ngayon, ang paglalagay ng melted butter sa ibabaw. Tapos, lalagyan nyo rin ng pwedeng cheese at red egg sa ibabaw. Ngayon, kailangan may kayod na nyug kayo. Ibubud mo nyo sa ibabaw pagkaluto na. Kakainin nyo ng pagkakain nyo, kailangan may maligamgam na tubig na o kaya mainit na tea para nagme-melt yung butter, yung mga kung gatanan nyo kasi nakakataas ng cholesterol yun. Pag marunong kasi kayong magluto ng puto, ma-adjust nyo rin ang paglalagay ng mga asukal. Kung ayaw nyo medyo matamis, di bawas-bawasan nyo, medyo less than. Pero ito ang exact measurement ng paggawa ng puto. Thank you for watching. If you are my new subscribers, don't forget to click subscribe so you will receive a notification for my upcoming videos. Bye.